Kumusta mga kabayan? Nandito tayo sa West Philippine Sea at nandito rin tayo sa Pacific Ocean. Pero ang announcement natin ay related sa pabasa, pamana at basbas. Pwede na uli mag-order ng ating PPB at mapapansin nyo mga kabayan, may dalawang choices na kayo sa pamana. Pwedeng ethnic version at pwedeng gold version. Ang pabasa, pamana, basbas, paliwanag natin na mabilis lang. Pabasa, magkakaroon ng readings sa iyong pangalan. Babasahin ko anong kapalaran mo at kung paano ito makakatulong sa iyo. Pangalawa, pamana, batay sa pabasa mo, bibigyan ka ng pamana gamit na kailangan mo. Kung kailangan mo ng depensa espiritual, karagdagang swerte, yon ang ibibigay pero depende yon sa pabasa. At ang basbas, basbas sa iyong pangalan, depensa sa lahat ng uri ng sumpa, spiritual na depensa mga kabayan ko. Again, available na yan. Pwede na kayo mag-order. I-visit nyo lang ang www.likamerchandise.com. Kumuha na kayo mga kabayan kasi 1 month preparation yan. Kapag nag-order ka ngayon, kailangan mo magantay ng 1 month bago dumating ang pabasa, pamana at basbas. Ito ay specific na gamit na para sa'yo lang. Check out na kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Buboy. Taong 1992, Bukidnon. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagbabakasyon si Buboy sa isang malayong kamag-anak sa Albuera, Leyte. Kilala siya sa pagiging maporma, medyo babaero. Bagay na lalo pang pinagtibay ng likas nitong karisma. Isa si Salome sa naging babae niya, kaakit-akit na dalaga. Sa una pa lang nilang pagkikita, kaagad na bighani ang binata. Pero bigla namang dumating ang kasintahan nitong si Isabela na tubong antike. Nahuli nito sa akto ang kasintahan na kahalikan si Salome. Nagkaroon ng matinding away. Doon kinabahan ng binata para sa sariling kaligtasan. O sige, kung hindi mo ititigil yung panloloko mo sa akin at hindi ka makikipaghiwalay sa babaeng yan, ako na mismo ang gagawa ng paraan para magdusa siya. Wika ni Isabela. Teka, huwag ka naman ganyan. Huwag ka na magalit, hindi ko na uulitin, pangako. Hindi na pinakinggan ang paliwanag ni Buboy. Kagad tumalikod. Naglakad at hindi na lumingon. Kinabukasan nga ay umalis si Isabela. Hindi inaasahan ni Buboy na itutuloy nito ang matinding banta. Trinangkaso. Nagkaroon ng mapupulang pantal sa balat si Salome. Bigla na lamang itong nanghina sa hindi malamang dahilan. Wala naman itong mapaghinalaang kaaway ni Salome dahil mabait at palakaibigan ang babae. Malakas ang kutob ni Buboy na si Isabela ang may kakayahang gumawa noon dahil bukod sa malaki ang galit nito kay Salome sa pang-aagaw sa kasintahan, inisip din nito karibal na maituturing ang dalaga kung kaya gumawa ito ng paraan para takutin ito sa pamamagitan ng itim na mahika. Hindi na lingid sa kalaman ng binata na merong dugo o merong kung ano sa angkan ng kasintahan noon. Humingi ng tulong ang binata sa kaibigan ng tiya na si Mang Simeon, isang albularyo, kilalang mangkukusin na gumagamit ng espiritu upang makapanakit ng biktima. Isang uri ng mangkukulam sa Isabel, iho. May kapangyarihan itong manakit ng biktima sa pamamagitan ng malakas na usog o bati. Sa tingin ko, ginamitan nito ng palipad hangin si Salome dahilan upang ito ay magkasakit. Ngayon tatanungin kita, gusto mo bang padalhan ng espiritu si Isabel para makaganti ka? Wika ni Mang Simeon. Wag na po. Pero may isa akong kailingan. Gusto ko po sanang gumawa kayo ng ritual para lumabas po yung kaluluwa ko. Makapaglakbay sa lugar na pinunta ni Isabela. Ako na mismo makikipag-usap na itigil niya yung ginagawang pananakit kay Salome. O sige, magsisimula tayo maya-maya lang. Ihahanda ko ang mga sangkap.
Nagsagawa ng ritual ang matanda sa gitna ng bahay. Pinaluhod nito ang binata sa bilog nitong ginawa. Maya-maya pa, kumawala ang kaluluwa ni Buboy sa mismong katawan. Nagpatianod ang kanyang katawan patungo sa lugar kung nasaan si Isabela. Dinalaw niya ito sa panaginip. Isabela, pakiusap. Itigil mo na yung pagpapadapo ng sakit kay Salome. Pinapangako ko hiwalayan ko siya. Kaya itigil mo na ang lahat ng to. Pumayag si Isabela sa pakiusap ng kasintahan kung kaya bumalik itong si Buboy sa piling ng babae. Nakipaghiwalay kay Salome kahit masakit sa damdamin. Ginawa niya ito para mailigtas si Salome sa tiyak na kapamakan. Nagdulot naman ito ng malaking galit sa babae kung kaya't matapos silang maghiwalay, hindi na muling nagkita ang dalawa. Pero nung naging matapat na si Buboy sa kasintahan, nakitaan naman ito ng mas lalong paghihigpit ng babae. Naging selosa. Gustong palagi na siya ang nasusunod sa kanilang relasyon. Paminsan pa niyang nakita si Isabela na nilagyan ng kung anong likido ang inumin nitong kape. Malakas ang kutob na gayuma. Kaya naman sa kadahilanang iyon, lumayas na ang binata sa tahanan ni Isabela. Nagtago ng ilang buwan. Hindi naglaon na wala na rin sila ng komunikasyon. Nagtungo itong si Buboy sa Bukidnon kung saan nakapagtrabaho sa isang bukirin na pagmamay-ari ng isang hasyendero. Doon ay nakilala niya ang marikit na dalagang anak ng hasyendero na itago na lamang natin sa pangalang Rita. Napakaswerte ng lalaki dahil naakit sa kanya ang naturang dalaga. Pero natakot itong manligaw dahil isa lamang siyang magsasaka. Wala itong may pagmamalaking kayamanan o lupain sa dalaga, pero hindi ito ang tinitignan ng babae. Mas naging matimbang ang nararamdaman nito para sa binata. Umayon naman ang tadhana, pumabor ang mga magulang ng dalaga. Natuwa pa ang mga ito sa angking kasipagan at pagtsatsaga ng binata. Kaya naman hindi na mahalaga kahit wala siyang kayamanan. Hindi naglaon, may kumalat na epidemya sa lugar. Maraming hayop, ganon din ang mga taong namamatay. Sumapit ang isang gabi na may dinukot na babae sa gubat. Natagpuan na lamang ang bangkay sa mga sumunod na araw. Wakwak ang tiyan. Nakalabas ang lamang loob. Pero ang nakakapagtaka, wala na itong puso at atay. Karumal-dumal ang sinapit ng biktima. Pinaniniwalaan ng mga magsasaka na aswang ang may gawa nito at hindi ang epidemya. Malakas ang paniniwala nila na yun lamang ang nilalang na posibleng gumawa ng karumal-dumal na krimen. Nasundan pa ang pangyayari. Dumami ang nawawala at namamatay na residente. Pinaghinalaan ng ibang magsasaka ang mga dayo sa lugar. Minsan pang pinag-isipan ng masama si Buboy. Nakaugalian ng binata na lumabas tuwing gabi. Teka, mali ang iniisip nyo. Kumukuha lang ako ng kawayan eh. Nilalagyan ko ng bakod yung matutuluyan ko. Ano? Sinong mangunguha ng kawayan ng 10 oras ng gabi? Niloloko mo ba kami? Hoy, huwag ka na magpalusot, Buboy. Kung gusto nyo, samahan nyo pa ako eh. Ipapakita ko sa inyo. Yun na nga ang ginawa ng mga tao. Isang gabi nagmatsyag ang iilang mga kalalakian. Nakatago ang mga ito sa talayban. Sinipat nila ang binatilo na naglalakad patungo sa kabundukan. Nang tumingala ang isa sa mga ito, doon nito nakita na lumipad ang nilalang. Isang babaeng may malapad na pakpak. Nakakatakot ang wangis. May matutulis sa tenga. Mahaba ang kamay at paa. Namumula ang mga mata. Tingnan nyo sa itaas! May aswang! Tumingala ang lahat. Nang makita ng mga ito ang aswang, kagad nilang tinakbo si Buboy para pigilan sa pagtungo sa kabundukan. Paglingon ng binata, nakita ang mga magsasaka. Tumatakbo patungo sa kanya. Oh,
Bakit kayo tumatakbo papunta sa akin? Sabi ko sa inyo mali yung hinala nyo eh. Hindi ako yung aswang eh. Tara, sumama kayo sa akin. Hindi na boy. Nakita na namin yung aswang. At saka, Hindi na nito natapos ang sasabihin nang marinig ang isang malakas na angil sa paligid. Maya-maya pa, naging dalawa na ang mga naririnig nilang pag-angil. Gulat na gulat si Buboy habang binubunot ang itak mula sa taluban. Kaya naman pala ganyan yung itsura nyo eh. Pero teka, parang hindi lang isa to ah. Ilang sandali ang lumipas. May mga kaluskos na narinig sa paligid. Hindi na magkamayaw ang mga ito. Hanggang sa lumabas na si Buboy. Hoy! Ano bang ginagawa nyo dyan? Ang lalaki ng katawan nyo pero mga duwag kayo. Sa hindi inaasahang kaganapan, may humila sa isa sa mga kasama. Pilit naman itong hinihila pabalik. At nang makita ng binata kagad tinaga ang kamay ng aswang. Pumalahaw ang malakas at nakakabinging angil. Matapos nun, may umatake sa likuran ng binata. Nasugatan siya sa bandang balikat. Napaigtad sa sakit. Kagad na lumingon para depensa ng sarili. Pero mabilis na nakalayo ang nilalang. Matapos nun, unti-unti na nilang tinahak ang daan palabas ng gubat. Nang marating nila ang bulwagan, kumaripas na kaagad ng takbo ang lahat pauwi. Hindi na inalintana ng binata ang sugat. Nagkanya-kanya ang mga ito sa pagtakbo makalayo lamang sa lugar. Maya-maya pa, nakita niya si Rita, nakadungaw sa bintana. Oh Buboy, ano nangyari sa'yo? May aswang, may aswang sa gubat. Aswang? Ano bang sinasabi mo? Halika nga dito. Paika-ikang naglakad ang binata palapit. Namumutla na ang mukha nito dahil sa sugat sa likod. Biglang natumba. Kagad tumakbo si Rita papalapit sa kanya. Laking gulat nito nang makita ang malaking sugat sa likod. Nagising na lamang ang binata kinabukasan. Kasalukuyang ginagamot ang sugat niya. Nawalan ka ng malay kagabi. Pero huwag ka mag-alala. Ayos na yung sugat mo. Ako na rin bahalang magpaliwanag sa mga magulang ko. Maraming salamat Rita. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan eh. Ang hindi alam ng binata, dito na matutuklasan ang lihim ng kasintahan. Pagsapit ng hapon ng araw na yun, silang dalawa na lamang ng katiwala ang naroon sa lugar. Laking gulat sa sinabi nito. Buboy, namukhaan mo ba yung aswang na umatake sa inyo kagabi? O hindi kaya may palatandaan ka na naalala? Hindi ko po namukhaan eh. Pero sa pagkakatanda ko, yung aswang na umatake sa likod ko, nakabistidang itim eh. Malakas na natawa ang matanda bago sumagot. Mukhang wala ka pa ring ideya kung sinong umatake sa'yo. Alalahanin mo, sino ang nakasuot ng ganong damit? Napaisip ang binata. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa matanda. Tama. Si Madam Ermita ang umatake sa inyo noong nagdaang gabi. Paano? Baka nagkakamali kayo ng hinala, Mang Aboy. Sasabihin ko ba sa'yo ang bagay na yan kung hindi ako sigurado? Mag-isip ka ng mabuti, iho. Malaki po ang respeto ko sa mga magulang na Rita. Hindi ko po sila pwedeng pag-isipan ng masama. Alam mo, Buboy, kahit gaano kaamo ang isang aso, may posibilidad na mangangagat yan. Napaisip ng malalim si Buboy sa mga isiniwalat ng matanda. Hindi mawari ng binata kung totoo ba ang lahat ng sinasabi nito. Kung ayaw mong maniwala, ikaw na mismo ang magpatotoo sa sarili mo. Eto, tanggapin mo ang mutya ng salsagan. Matagal kong tinago yan. Ingatan mo, dahil yan ang magliligtas sa'yo sa bingit ng kamatayan.
Para saan po ba to? At saka bakit nyo binibigay sa akin? Bigla siyang kinaltokan ng matanda. Kakasabi ko lang eh. Kakapaliwanag ko lang kung para saan eh. Binigay ko sa'yo yan dahil nararamdaman ko. Nakikitaan kita ng potensyal. Pagiging isang manggagamot kagaya ko. Manggagamot. Eh di ba kung manggagamot ka, dapat hindi sila nakakalapit sa'yo? Yun na nga eh. Hindi sila lumalapit sa akin. Alam nila kung ano ko. Isa pa may kasunduan kami ng pamilyang yan. Kapalit ng pagiging katiwala ko dito ay ang pag-aaral ng nag-iisa kong apo. Matagal ko nang gustong tapusin ang pamimiktima ng pamilyang yan. Pero hindi ko magawa dahil sa nakataling kasunduan. Eh baka sakaling ikaw na ang gumawa ng bagay na yon. Mas lalo pang nadagdagan ang iniisip ng binata. Napuno ng katanungan ng muka. Mababaliw ito sa kakaisip kung ano ang dapat unahin. Kinabukasan, bumalik na ito sa pagtatrabaho sa bukid. Napansin ang mag-asawang naglalakad sa gilid ng bahagi ng tubuhan. Lumapit dito ang binata para sabihing maayos na ang kalagayan. Bahagyang tumalim ang titig ng mga ito sa kanya. Umatras si Buboy at dito na nagsalita si Ermita. O siya, bumalik ka na muna sa pagtatrabaho, iho. Mamaya na ang daldalan. Alam naming magaling ka na. Sige na. Kagad bumalik sa pagbubungkal ng lupa si Buboy. Napapatanong sa sarili kung bakit ganon ang asta ng mga amo. Sa pagkakalam nito, talagang mabuti makitungo ang mga ito sa tauhan. Doon, unti-unting nabuo ang hinala sa mag-asawa. Kinagabihan ng mismong araw, kinausap nito ang mga kasamahan noong gabi na inatake sila ng aswang. Gusto niyo bang sumama sa akin mamayang gabi? Sa tingin ko, alam ko na kung sinong nambibiktima sa lugar natin eh. Sigurado ka? Alam mo kung sino? Hindi pa sobrang sigurado pero malakas yung kutob ko eh. Totoo, siya talaga yung aswang eh. Pag yan kalokohan, Buboy ha. Mayayari ka talaga sa amin. Siguraduhin mong may mapapala tayo ha. Kung ayaw niyong sumama, wala namang problema. Hindi ko naman kayo pinipilit eh. Hindi na nakipagtalo ang mga ito. Lahat ay sumang-ayon. Gusto nilang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng kaganapan. Naganda sila para sa gagawin. Ang hindi lang inaasa na mga kasama ni Buboy, na bahay pala ng kanilang amo ang kanilang titiktikan ng gabing yun. Wala kang sinabi na bahay ng amo natin yung obserbana. Kung sasabihin ko ba sasama kayo? Huwag na nga maraming sinasabi pa. Magmasid na lang kayo. Nang mga oras na yun, nasa gilid sila ng bahay para makita nila kung may lumabas man mula sa harap o likod ng bahay. Nagkukubli sa mga puno na medyo hindi kataasan ng damo. Sa pagkakatanda ng binata, mga nasa 5 silang naroon. Maya-maya pa, may lumabas mula sa likurang bahagi ng bahay, si Ginang Ermita. Ilang segundo pa ang lumipas sumunod ang asawa nito. Nakadapa sa lupa o maglakad. Napanganga na lang ang mga kasama ni Buboy sa nakita. Ilang sandali ang lumipas. Nakita ng mga ito na tinubuan ng pakpakang babae. Tumulis ang tenga. Humaba ang mga kuko. Kagad siyang lumipad sa himpapawid habang gumagawa ng kakaibang tunog. Sabi na nga ba eh, tama yung matanda sa sinabi niya. Kaya pala umiilag sila kapag kausap ako ha. Dala-dala ang itak. Lumabas ito mula sa pinagtataguan. Pinigilan naman ng mga ito ang binata sa ginawa. Pero huli na ang lahat. Huminto ito sa bakuran ng bahay. Sabay sigaw sa mag-asawa. Hoy! Kampo ng kadiliman! Huwag na kayong magtago!
Alam ko kung ano kayo. Mula sa dilim, lumabas ang isang mabalahibong nilalang. Nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa binata. Hindi naman nakatiis ang mga magsasakang nakatago. Kaagad lumabas ang mga ito. Dala ang mga itak at matutulis na kawayan. Biglang nasindak ang aswang dahil sa nakita. Ilang segundo pa ang lumipas, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ng binata dahil sa paglapag ng babaeng aswang. Kung ganun pala, hindi ka na kailangan buhayin. Ginang Ermita, Ginoong Julio, hindi ko inaasahan. Kayo pala ang dahilan ng bangungot sa lugar na to. Humigpit ang hawak ni Buboy sa itak habang dahan-dahang umaabante. Hindi natakot ang nangingibabaw sa muka, kundi galit at pagiganti. Ilang taon kayong nagtago sa anyong tao? Ilang buhay na ba ang sinira nyo? Hindi na sumagot ang babae. Sa halip lumipad pa itaas. Ang asawa naman ito, mabilis na sumugod sa mga magsasaka. Nakita ng binata na pabulusok na ang aswang paibaba. Kung kaya mabilis ang mga itong umilag. Naharangan na mga kasama nito ang lalaking aswang. Pinagtulungan nilang tagain, pero parang hindi tumatalab ang kanilang ginagawa. Hanggang sa naalala ni Buboy ang bagay na ibinigay sa kanya, ang mutya ng salsagan. Hinawakan niya ito sa kamay. Buong puwersang bumuelo ng pag-atake. Tinaga ang aswang. Nahiwa ang kaliwang pakpak ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na angil. Kagad sumugod si Ermita. Sinunggaba ng binata. Dahilan upang magpagulong-gulong ang dalawa sa lupa. Akma na sanang kakagatin ng aswang sa legang binata. Pero bago pa lumapat ang mga ngipin, nasalag na nito ang pag-atake gamit ang taluban ng itak. Ginamit niya itong panangga sa bunganga ng aswang. Mas lalo pang idiniin ng binata ang taluban. Nang hindi na makagalaw ang aswang, kinuha niya ang mutya ng salsagan, isinubo sa bunganga ng aswang. Nagpupumiglas ito habang umuusok ang bibig. Ilang minuto ding nakipagtagis na ng lakas si Buboy bago nito mapagtagumpayan ang bagay na yun. Hanggang sa unti-unting naubusan ng lakas ang aswang. Ilang sandali pa hindi na ito gumalaw. Bumula ang bibig habang nangingisay. Sa kabilang banda naman, patuloy na pinagtataga ng mga magsasaka ang lalaking aswang. Hindi naman ito makapanglaban dahil sa dami nila. Hindi naglaon. Tumalab ang epekto ng kanilang ginawa. Dahil sa paulit-ulit na atake, kitang-kita na ang pinsala. Karumal-dumal na kamatayan ang sinapit nito. Pagod ang lahat nang matapos ang inkwentro sa aswang. Ilang minutong lumipas, lumabas ang kasintahan nitong si Rita. Pagkakita nito sa mga labi ng magulang, laking gulat ng binata dahil hindi man lang nito nakitaan ng pagkalungkot o hinagpis ang dalaga. Bagkus dinuraan pa ang bangkay, kagad tumalikod papasok. Hindi naman magawang makagalaw ng binata dahil sa pagod. Ilang sandali ang namagitan. Dumating ang katiwala, si Mang Abay. Ano nangyari dito? Ayos na ba kayo? Ang gagawin lang sana namin magmamasid eh. Pero itong si Buboy nagtapang-tapangan. Buti di kami namatay. Malayong mapatayan. Binigyan ko ng mutya ng salsagan eh. Ha 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 ha. Sabi na nga ba, tama ang desisyon ko. Mabilis na lumipas ang mga kaganapan. At dahil hindi sinalo ng kasintahan ang pagiging aswang, matagal nang may galit ang mga magulang sa kanya. Ang ginawa ni Buboy, nakatulong pa sa dalaga, nakatulong sa kanilang pagsasama. Minana ng dalaga ang buong lupain. Kasama niya si Buboy sa pag-aalaga nito. At ang pangakong usapan sa apo ni Mang Abay, ipinagpatuloy ni Buboy. Binigyan ng maayos na edukasyon
at binigyan ng mas magandang tahanan ang matanda. Nagkaroon ng 4 na anak si Buboy. At dahil na din sa nabuong samahan kay Mang Abay, silang dalawa ang pangunahing tao kaya naging malago ang sakahan. Naging maayos ang pamamalakad sa mga magsasaka. Umabot sa punto, sa kanilang lugar, ang may pinakamagandang benepisyo para sa mga nagtatrabaho. Hindi lang yaman ang nakuha ni Buboy, maging ang kaalaman sa panggagamot ng matanda sinalo ng binata. Hindi naman siya sobrang nahirapan. Naging mahusay sa larangan. Maraming natulungan sa aspeto ng kagalingan sa usaping espiritual. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ng matanda sa kanya. Sa tulong at lakas ng natatanging mutya. Ang mutya ng salsagan.